sa isang iglap ang kanyang pangarap, biglang kumurap. Yan ang dinanas ni Paulo Javellana. Matapos graduate sa college si Paulo, bumuhos ang biyaya sa kanya pagdating sa career. Basketballista rin noong araw, pero ang mga ito hanggang pangarap na lamang nang minsang tinamaan siya ng isang malubhang sakit. Ayan, sa mga di nakakaalam, pa-describe naman to in a simplest. Optic atrophy meaning yung optic nerve natin lumiit na ipet. So hindi na nag-flow yung blood and oxygen. Optic nerve yun kasi nagpo-process para makakita tayo. Nung time na tinamaan kasi ako ng optic atrophy 2001. So before 2001, nag-work na ako after graduation sa Baguio. Nag-work na ako sa Manila sa isang telecommunications company as a customer sales officer. So maganda yung buhay ko. I was earning 20,000 a month. So okay ako. Magandang nakakatulong sa family na. 2001, nang araw-araw ng palabo ang mata ni Paulo. Nagsimula sa kaliwang mata hanggang sa mawala na ang paningin. At sumunod pa ang ilang buwan, sunod namang lumabo ang kanyang kanang mata. Duman ka ba sa stages ng, syempre, depression, ganyan? Sobrang depressing. Kahit sino naman mawalan ka ng paningin, sino hindi madidepress, di ba? Parang ang point ko, mahirap mawalan ng paningin kasi pagka nawalan tayo ng eyesight, parang baldado na tayo. I've tried killing myself for how many months? For almost 6 months to be exact. Talagang depression kasi feeling ko wala na akong silbi. Hindi na ako makatulong. Physically, alam ko from that day onwards hindi na ako makakita for the rest of my life kasi walang cure yung yung optic atrophy, ganun siya ka-rare. So, paano mo nalampasan yung depression mo? For almost 6 months, I questioned God na bakit na binigay sa akin yung optic atrophy na ang dami naman dyan ng sasamang tao, bakit hindi na sa kanila? Ako ang ganda ng intention ko, pero bakit ako? So, may isang moment sa buhay ko noon na talagang magpapakamatay na ako, isasabit ko ng tali. Ang problem ko nung time na umiiyak ako, nang sumisigaw ako ng bakit ako, 3 audible words, Kiko, rinig na rinig ko, bakit hindi ikaw? So parang nung inanalyze ko yun, o nga naman anong nagawa ko, para sa tingin ko hindi ako maging deserving ko anong meron ako. Hindi ko kasi nakikita yung message yung time na yan Ang nakikita ko kaguluhan, yung pala may purpose, reason behind. Bakit binigay niya sa atin ito? Nag-move on ako, sabi ko sa sarili ko, hindi ko hayang gagawing hindrance or hadlang yung pagiging blind ko para maabot ko ulit yung mga pangarap ko. Kasi nakita ko yung purpose ni God na binigay ito to inspire more people na marinig yung story ko na despite of what happened to me, ito buhay ako, nakatayo ako. Ang point ko, kung ako ginagawa ko ito, hindi ako nagre-reklamo, hindi ako nagko-complain, how much more yung mga tao na kumpleto naman. Walang kapansanan na kundi mag-complain lang sila, magreklamo lang sa buhay. Matapos kong malaman ang kwento ni Paulo, isinama niya kami sa kanyang pagbisita sa isang paaralan kung saan ibinahagi niya ang kanyang kwento. Don't stop, do not give up. Huwag niyo nang intaying mabulag pa kayo para makita niyo ang nakita ko. You're so blessed, bata pa kayo. Kumpleto kayo, wala kayong handicap. You're so blessed, i-appreciate niyo kung anong meron kayo. Love one another, love your friends, love your family habang naandyan sila. At habang nagkikwento, kumurot sa puso ng mga estudyante ang mensaheng gustong iparating sa kanila. At maya-maya pa ay... Actually, ako po yung pinaka-natamaan sa amin dahil halos buong buhay ko na po, wala na po akong maalalang ginawa kundi magreklamo, magalit sa kung ano pong wala sa akin. Nireklamo po ako palagi na bakit mahirap ako, bakit wala ako kung anong meron sa kanila. Pero ngayon po, na-inspire talaga ako. Dahil po, yun po, parang kinausap na din po ako ni God na i-appreciate ko na po habang bata pa ako. Matutunan po kung pahalagahan yung mga bagay na meron ako. Hindi pala kailangan ng eyesight para makakita. Ang kailangan lang natin, vision. Lawakan lang natin yung goals, dreams, vision natin. That's what I call vision beyond sight. Simbolo nga ng katatagan at inspirasyon sa buhay para sa kabataan. Yan ang mismong ginagampanan ngayon ni Paulo na para sa kanya ito ay isang tunay na yaman.